Naniniwala ako na lahat tayong naririto ay mayroon tayong pananampalataya kay Jesucristo. Totoo ba yun? Lahat ba tayo mayroong pananampalataya sa Kanya? Kung mayroon, ang tanong ko po, totoo kaya ang pananampalataya yun? Paano nyo mapapatunayan na totoo ang inyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Mayroon ba itong palatandaan? Mayroon ba itong patunay? Ano po ang nakikita nating patunay? Marahil marami kayo masasabi, pero marahil din, marahil nagtatanong din kayo sa inyong sarili, totoo nga kaya ang aking pananampalataya? Kung hindi kayo nakatitiyak ng inyong pananampalataya kung ito'y totoo o hindi, napakalaga pong malaman natin ito ngayong gabi sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ating titignan ang mga tunay na palatandaan ng tunay na pananampalataya sa isang tao na nasa banal na kasulatan, at ito ay ang pananampalataya ng isang senturyon. Ating buksan ang ating mga Biblia sa Mateo 8 at babasahin natin ang mga talatang 5 hanggang 13. Diyan na kayo sa inyong mga Bible. Pakinggan ang salita ng Diyos. Pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na nakikiusap sa kanya. At nagsasabi, Panginoon, ang aking alipin ay nakaratay sa bahay, lumpo, at lubha siyang nahihirapan. Sinabi niya sa kanya, pupuntahan ko siya at gagalingin. Ngunit sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo na puntahan mo ko ang aking bahay, ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng autoridad na may mga kawal na nasa ilalim ko. Sinasabi ko sa isa, humayo ka, at siya ay humahayo. At sa iba naman, halika, at siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa nga niya. Nang marinig ito ni Jesus, ay namangha siya. At sinabi sa mga sumusunod sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganitong kalaking pananampalataya. Sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at maupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa karyaan ng langit. Ngunit ang mga anak ng karyaan ay itatapon sa kadilimang nasa labas. Doon na ang pagtatangis at pangangalit ng mga ngipin. Sinabi ni Jesus sa senturyon, humayo ka na. Mangyayari para sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya, at gumalinga ang alipin ng oras ding iyon. Panginoon, tanging ang mga salita ninyo, Ama, ang siyang aming kailangan upang magkaroon kami ng isang matibay na pananampalataya, pananampalatayang makapagliligtas ng aming mga kaluluwa, pananampalatayang maaring kumapit sa inyo, sa iyong kapangyarihan, at tumalikod sa aming pong pag-asa at pagtitiwala sa gawa ng sanlibutan. Pananampalatayang handang maglingkod sa inyo, handang kumilala, at handang tumanggap ng kaligtasang nagmumula sa inyo. Pagpalain po ninyo ang aming pong pagbubulay-bulay ng inyong mga salita ngayong gabi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang senturyon na tauhan ng ating kwento ngayong gabi ay may pananampalatayang dapat nating taglayin, bawat isa. Marahil sinasabi mong simula nung ikaw ay magkaroon ng isip, ikaw ay sumasampalataya na sa Diyos. Tama yan, maganda yan. Pero maging sa Satanas man, sumasampalataya rin na ngayon, pero hindi nangangahulugan siya isang Kristiyano. Dapat lang ang pananampalataya natin ay mayroong katiyakan.
At dito sa pananampalataya ng senturyon, makikita natin ang mga tanda ng totoong pananampalataya. Ang pananampalataya ng senturyon ay pananampalatayang nakikiusap sa kapangyarihan ng Diyos. Pananampalatayang nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. At pananampalatayang nakatanggap ng kapangyarihan ng Diyos. Nawa ang tatlong ito makita natin sa ating mga sarili. Una, ang totoong pananampalataya tulad ng pananampalataya ng senturyon ay pananampalatayang nakikiusap para sa kapangyarihan ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa verses 5 hanggang 7. Ganito ang sabi. Pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanyang isang senturyon na nakikiusap sa kanya. At nagsasabi, Panginoon, ang aking alipin ay nakaratay sa bahay, lumpo, at lubha siyang nahihirapan. Sinabi niya sa kanya, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Unang-una, ang pananampalatayang mayroon pong pakikiusap para sa kapangyarihan ng Diyos, makikita natin una, na siya'y unang lumapit kay Jesus. Yun ang unang-unang hakbang ng isang totoong panampalataya, lumalapit kay Jesus. At hindi lang basta nakikinig tungkol kay Jesus, kundi lumalapit kay Jesus. Ang sabi sa verse 5, pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na nakikiusap sa kanya. Now, ang tanong natin, bakit lumapit ang senturyong ito kay Jesus? Anong dahilan ng kanyang paglapit? Bakit siya nais humiling sa Panginoon? Kung ating babalikan ang mga naunang talata, kung tawagin konteksto, ang senturyong ito ay nakabalita na tungkol sa kapangyarihan at kahabagan at kaawaan ng Panginoong Yesus. Kaya itong nag-udyok sa kanya na lumapit kay Jesus. Kung ating babasahin muli ang verses 1 hanggang 4, ito ay kasaysayan tungkol sa isang kitongin. Nang Panginoon bumaba mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. At sa napakaraming taong yon, lumapit sa kanya ang isang kitongin at lumuhod sa harapan niya. At nagsabi, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako. Humihiling itong kitongin na kung iibigin ng Panginoon o loloobin ng Panginoon na siya'y linisin, malilinis daw siya. Ang sagot ng Panginoon, sa verse 3, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinawakan niya ito na nagsasabi, ibig ko, maging malinis ka. At nalinis nga ang kitongin yon. Biglang nawala yung kanyang ketong. Sa matagal na panahon niyang pagkaroon ng ketong na siya'y hiwalay sa mga tao, siya'y pinandidirihan ng mga tao, ngayon sinabi ng Panginoon, nais ko, ibig ko, at siya'y luminis. Pagkatapos nun, sinabihan siya ng Panginoon sa verse 4, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, magpakita ka sa pari at ihandog mo ang kaloob na pinag-uutos ni Moises bilang patotoo sa kanila. Ang utos ng Panginoon sa taong ito na gumaling sa kanyang ketong, ay huwag mong ipagsabi sa maraming tao ang tungkol sa nangyari sa iyo, kundi magpunta ka rin sa pari, sapagkat ang mga pari sa time na ito, sila yung mismong magpapatotoo kung ang taong kitongin ito ay totoong gumaling. At sa kanilang otoridad, sasabihin sa mga tao na ang taong ito ay totoong gumaling. Pero ang taong ito hindi nakapaghintay. Ayon sa sulat ni Lucas, kung ating babasahin ang sulat ni Lucas, sa chapter 5, kung paanong tinignan ni Lucas ang ibang bahagi ng kasaysayan, ang sabi sa verse 14, ipinagbilin niya sa kanya na huwag sabihin kanino man,
Humayo ka, magpakita ka sa pari at maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises dahil ikaw ay naging malinis bilang patutuo sa kanila. Subalit, lalo niyang ikinalat ang balita tungkol kay Jesus. Nagtipon ang napakaraming tao upang makinig sa Kanya at upang mapagaling sa kanilang mga sakit. Ang nangyari po ganito, na imbis yung taong pinagaling sa ketong ay magpunta sa pari para patunayan na siya ay gumaling, alam niya, nakita niya sa kanyang sarili na siya gumaling na. Ano pang silbing pupunta siya sa mga pari para sundin yung utos sa lumang tipan? Sa lumang tipan kasi, para gumaling ang isang tao sa ketong, dapat may mga bagay silang gagawin, ihihiwalay siya sa mga tao, siya pupunta rin sa yungi, patayaan na mayroong magpapagaling sa kanya ayon sa batas. Pero ang sabi niya, kailangan ko pang magpakita sa pari, gayong kitang-kita ko sa aking sarili na ako'y pinagaling ni Kristo. Ang ginawa ng taong ito, kinalat niya ang lahat ng balita at ang tao nagkatipon sa kanya at gustong-gustong makinig sa kanyang kwento. Lumaganap ito sa buong lupain. Hanggang sa umabot ang balita sa senturyon na ito. Sapagkat yung paglipas nito, yung verse 4 sa ating text, chapter 8, verse 4 at saka verse 5, and dyan, sandali lang, isang verse lang ang pagitan, pero kung titignan natin sa Lucas, chapter 5, nilinis yung kitongin, umabot muna ng chapter 7 bago dumating yung senturyon. Maraming panahon ang nangyari. Sa makatwid, kumahalat ang balitang ito, yung kitongin ito, nagbalita na ito si Jesus. Hilingin mo lamang sa Kanya na siya'y pagalingin, na ikaw'y pagalingin at gagaling ka. Si Jesus ay mahabagin, makapangyarihang Mesiyas. Kaya naman, ang sabi dito sa ating verse 5, pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na nakikiusap sa kanya. Sa makatwid, ang senturyong ito, nakabalita na siya tungkol kay Jesus. At dahil nakabalita siya tungkol kay Jesus, mayroon siyang paniniwala, mayroon siyang pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ang nag-udyok sa kanya na lumapit kay Jesus upang makiusap ng kapangyarihan mula sa kanya. Ganito bang pananampalataya natin? Simula ba ng kayo isilang na mayroong pananampalataya, kayo ba'y lumapit kay Jesus? Sasabihin ng mga tao, kahit anong gawin, may pananampalataya kay Jesus. Pero hanggang saan? Hanggang panahon na ito, hindi pa rin sila lumalapit kay Jesus. Pero ang taong ito, ang senturyong ito, lumapit kay Jesus sapagkat totoo yung kanyang pananampalataya. Pero kung titignan natin ang kwento ni Lucas, hindi ganoon ang nangyari. Hindi yung senturyon ang lumapit sa Panginoon. Na ikukwento ko na lamang sa inyo sa Lucas. Ang totoo niyan, nung marinig nitong senturyon na ito, na si Jesus ay pumapasok sa kanilang lugar sa Capernaum. Itong senturyong ito, mayroon siyang alipin, kanyang paboritong alipin, na minamahal niya, nagkasakit at malapit ng mamatay. At itong senturyong ito, isa siyang hintil, hindi siya Hudyo. Pero, tumutulong siya sa mga leader ng mga Hudyo para magtayo ng sinagoga, ng local church. At ito ang sumusuporta. Bihirang mangyari yon. Pero noong malaman na ang Panginoon ay dumarating sa lugar nila, nagpasugo itong senturyon ng mga leader sa sinagoga na pakiusapan si Jesus na puntahan, isama sa lugar niya para pagalingin yung kanyang alipin. At itong mga leader naman, tuwang-tuwa. Dahil kilala nila itong senturyong ito ay matulungin. Kaibigan nila. Kaya kung babasahin natin sa Lucas chapter 5, nakiusap yung mga leader sa sinagoga na mayroon kaming utang na loob na dapat mong pagkalooban o pagbigyan ng senturyong ito na puntahan sa kanyang bahay para pagalingin ang kanyang alipin. At ang sagot ng Panginoon, pupuntahan ko siya. Pero noong kalagitnaan na sila, nung malaman ng senturyon na palating ng Panginoon, nahiya siya ng Panginoon ay makapasok sa kanyang lugar. Bakit? Hintil kasi siya eh. Bawal sa mga hintil ang makisama sa mga Hudyo.
At ayaw niyang masira yung mga leader na kaibigan niya sa sinagogang Hudyo dahil sa kanyang pagtanggap kay Jesus. Kaya muling nagpasuko itong senturyon ng mga kaibigan niyang matalik at sabihin, huwag na kayong tumuloy sa bahay ko, Panginoon, dahil hindi ako karapat-dapat na bisitahin ninyo. Sabihin mo lamang ang salita. Sabihin mo lamang pagilingin ang aking alipin at siya'y gagaling. So makikita natin, una, yung pakikiusap nitong senturyon para sa kapangyarihan ng Diyos, lumapit muna siya sa Panginoon. At kinilala niya kung sino itong si Jesus. Ang sabi niya, sa verse 5, pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanyang isang senturyon na nakikiusap sa kanya at nagsabi, Panginoon. Hindi lang niya tinawag na Rabbi or Guro, kundi Panginoon. Na ibig sabihin ng Panginoon. Itong tao ito, bagamat hintil siya'y sumasamba sa Diyos ng Hudyo ng Israel. Pag sinabing Panginoon, ang ibig sabihin, walang hanggang tagapagligtas. Ang Diyos na makapangyarihan, siya'y bumaba sa antas ng tao at siya'y naging Lord, naging Jehovah, naging Kurios, naging Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos ay nakipagtipan sa mga tao na siyang magiging tagapagligtas na walang hanggan. Yun ibig sabihin. Kaya nga, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay mayroong karapatan. Dahil ang totoong tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay tiyak mayroon siyang kaligtasan dapat kay Kristo. Kaya hindi lahat, ng sabi sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasukin sa kaharian ng Diyos. Tanging yung mga sumusunod lamang sa Ama. Kinilala niya ito, Panginoon. Ang baba ng kanyang pagtingin sa kanyang sarili. At pagkatapos, inilahat niya kung anong problema niya. Anong problema niya? Ang sabi niya, ang aking alipin, sabi sa verse 6, ay nakaratay sa bahay, lumpo. Pero sabi kay Lucas, mamamatay na. At lubha siyang nahihirapan. Ang sabi ng Panginoon sa 7, sinabi niya sa kanya, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Yun po ang tugon ng Panginoon sa isang totoong pananampalataya. Ang Panginoon ay pupunta sa kanyang tahanan. Well, itong Panginoon, siya ay mahabagin. Siya ay tumitingin sa mga taong mayroong totoong panampalataya. Saan nagmumulang panampalataya? Sa pakikinig. Sa pakikinig tungkol kay Jesus. At ang senturyong ito, tiyak nakapakinig siya doon sa mga patotoo ng mga taong pinagaling. Ikalawa, hindi lamang ng totoong panampalataya ay panampalatayang nakikiusap para sa kapangyarihan ng Diyos, kundi ikalawa, nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Verse 8 hanggang 12. Ang sabi sa verse 8, ngunit sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo na puntahan mo ang aking bahay. Ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Nakita natin yung background, yung context, no? Mayroon siyang inutusan na huwag na lang pumunta. 2 beses na nagpautos at sabihin lang na, sabihin mo lamang ang iyong salita at gagaling yung aking alipin. So, ang totoong pananampalataya ay pananampalatayang nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. At sa kanyang pagtitiwala, ito po ang makikita natin. Ang isang tao nagtitiwala, anong ginawa ng senturyon nito? Kinilala niya ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa presensya ng Panginoon. Yun po ang totoong nagtitiwala sa Diyos. Hindi nagtitiwala sa sarili. Hindi nagtitiwala sa kanyang lakas. Hindi nagtitiwala sa kanyang kakayanan. Mayroong kapangyarihan tong senturyong ito. Pwede siyang mag-utos kahit sino. Yun lang mga leader ng sinagoga, inutusan niya pumunta kay Jesus. Makapangyarihan siya. Pero hindi na ginamit yun. Ang sabi niya rin sa verse 8, ngunit sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo na puntahan mo ang aking bahay.
Yan po ang isang palatandaan ng isang nagtitiwala sa Diyos. Kinikilala ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa presensya ng Panginoon. Ito'y pangungusap din ni Pedro na isang pangusap na pagpapakumbaba. Naalala niyo ba si Pedro sa Lucas chapter 5? Yung kwento rito na dumating ang Panginoon kay Pedro at kanyang kasamahan. Chapter 5, verse 1. At nakita ng Panginoon na itong mga magkasamang ito kabababa lang sa bangka at hinuhugasan nila yung kanilang bangka, ang kanilang lambat, dahil sa magdamag wala silang nahuli na isda. Ngayon tanghaling tapat na, nagpunta sa ang Panginoon sa kanila. At ang sabi ng Panginoon kay Pedro at sa mga kasama niya, wala ba kayong huli? Ang sabi ni Pedro, wala kaming mahuli. Walang isda. Pero sabi ng Panginoon, sige, pumalaot kayo muli. Pumalaot kayo muli upang mangisda. Ang katuwiran ni Pedro, babasahin natin sa verse 5, Panginoon, magdamag kaming ng isda. Mga dalubhasa kaming mangingisda. Ikaw, karpentero ka lang. Wala kaming nahuli. Ngayon pa, tanghaling tapat, yung mga isda nandun na sa pinakalaot. Wala na sa tabi, maliwanag na. Makikita na yung aming lambat kung ihuhulog. Sino pang papasok sa lambat? Pero sabi ni Pedro, dahil iniutos mo, susundin namin. So nagpunta sila sa medyo malalim, at sabi ng Panginoon, sige, hulog nyo ngayon yung lambat nyo. Pagkahulog sa lambat, akalain nyo, parang sinipulan yung natang isda sa malalim. Naghabulan, pare-pare yung sukat. Ang lalaki, pumasok sa lambat. Abay, nagulat si Pedro. Nagtawag pa silang kasama dahil hindi nila kayang batakin yung isda At nung mahuli yung isda sa loob ng bangka, lumapit ang Panginoon sa kanya. At nung tignan ni Pedro ang Panginoon, siya ay nagpatira pa. Anong sabi niya? Ang sabi niya rito sa verse 8, sapagkat siya at ang lahat ng kanyang kasama ay namangha dahil sa mga isdang kanilang, ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhod siya sa panang ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y tao makasalanan o Panginoon. Now, narinig din ito narinig din ito na Centurion, chapter 5 chapter 7 ng Lucas, doon pa lamang lumangapit ang Centurion. At nakita niya na siya man ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Siya ay mapagpakumbaba. Yung ba ang ating pananampalataya? Mataas tayo sa harapan ng Diyos. Lord, marami akong nagagawa. Pagpalain mo ko, mabait akong tao. Pero itong Centurion at si Pedro, hindi ako karapat-dapat sa iyong presensya. Kaya sabi rito sa ating text sa Matthew, ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Yun ang hangad ng Centurion. Hindi na kailangan ang presensya ng Panginoon na pumunta sa kanyang bahay, kundi sabihin lang ng Panginoon ang salita na magaling na ang aking alipin. Naniniwala roon ng Centurion. Talagang ang kanyang pananampalataya nagtitiwala kahit hindi niya nakita ang Panginoon, kahit walang Panginoon sa kanyang lugar para pagalingin ang kanyang alipin. Yan po ang pananampalataya. So dito makikita natin, itong Centurion ito, kinikilala niya kung gaano ka makapangyarihan ang salita ni Jesus. Ikinumpara niya ito sa kanyang sariling buhay. Verse 9, ang sabi niya, sapagkat, bakit sinabi sapagkat? Sapagkat sinabi niya na, huwag na niyo akong puntahan, sabihin niyo lang ang iyong salita. At ako'y maniniwalang gagaling ang aking alipin. Bakit po? Bakit niya sinabi yun? Sapagkat, ako ay isang taong nasa ilalim ng autoridad na may kaawal na nasa ilalim ko. Sinabi ko sa isa, humayo ka, at siya ay humahayo. At sa iba naman, halika, at siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa nga niya. Kung ako sa aking hamak na autoridad, sinusunod ako ng aking mga alipin. Gaano pa kaya ikaw na Panginoon? Ako hindi karapat-dapat sa iyo. Pero nagtitiwala ko sa iyo, salita mo lang,
ay gagaling at susunod din ang mga karamdaman na sila'y gagaling. Matindi talaga ang panampalatayang ito ng senturyon. Ganun ba tayo? Panginoon, sinasabi niyo sa John 3:16, ang sino mang sumampalataya sa inyo ay maliligtas. Sumasampalataya ako, Panginoon. Pinaniwalaan niyo ba yun? Panginoon, kapag ipinahayag ko ang aking kasalanan, kayo'y tapat at banal na ako'y pakatawarin, lilinisin sa aking karamihan. Pinaniwalaan niyo ba yun? Kung piniwalaan natin yon, dapat nakikita sa ating buhay. Kinilala nitong senturyon na ito, bagamat siya'y Panginoon sa ibang mga alipin, pero sa kanyang sarili, siya'y alipin ng Panginoon. Siya'y alipin ng Panginoon. Ikinumpara niya ang kanyang sarili sa Panginoon at hindi niya kinumpara ang kanyang sarili sa mga taong nasa paligid niya. Dahil kung ikukumpara niya, abay mas mataas siyang hamak sa mga leader ng mga church na ito. Abay siya yung nagpagawa ng templo. Siya gumastos ng templo. Ay kaya niyang utos-utusan yung mga pastor doon ng sinagoga. Pero hindi niya ginamit yun. Hindi niya kinumpara ang kanyang sarili sa kapwa-tao, kundi kinumpara niya ang kanyang sarili sa Diyos. Alam niyo, kung ganun din ang ating panampalataya, kung ikukumpara natin ang ating sarili sa Panginoon, wala tayong may pagmamalaki sa buhay. Wala tayo. Kaya tingnan niyo, sabi ni Pablo, sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Pakibasa nga. 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Hindi kami nangangahas na ibilang o ihambing ang aming sarili sa ilan sa mga nagmamalaki sa kanilang sarili. Subalit sila sumusukat sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sarili at inihahambing ang kanilang sarili sa isa't isa. Sila ay hindi nakakaunawa. Pero mo, wala palang unawa yung mga taong kinukumpara niya yung sarili niya sa kapwa. Mas magaling ako dyan. Mas magaling ako sa iyo. Ba? Hindi naman hamak kaya ko namang gawin yan, higit pa sa iyo. Mayroon siya may pagmalaki. Mayroon tayo may pagmamalaki sa ating kapwa. Kung ikukumpara ko aking sarili kay Eliot, abay, di hamak namang mas matanda ako sa kanya, mas magaling ako sa kanya. Pero hindi. Pantay lang kami sa harapan ng Diyos. Pareho lang kaming nilikha ng Diyos. Kaya dapat sa Diyos, sa Panginoon ko ihambing ang aking sarili upang hindi ako tubuan ng sungay ng pagmamalaki. Ito ang panampalataya. Laging mapagpakumbaba. Laging lumalapit sa Diyos. Laging nagtitiwala sa Diyos. Laging ikinukumpara ang sarili sa Diyos. Sa Bible po, mayroong mga taong nagkukumpara ng kanilang sarili. Basahin nga natin, Lucas 18. Mayroong dalawang sumamba. Pero isa rito, ang ikinukumpara niya ang kanyang sarili sa kapwa. Tignan natin kung anong sabi ng Panginoon sa kanya. Lucas 18, versikulo 11, verse 10. Simulan natin. Hanggang 14. Ganito sabi, pakinggan nyo. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa 1 linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Pero mo, alam mo, kung hindi dahil sa akin, wala yung mga taong yan. Aba? Hindi yan makakatagal ng 1 linggo kung hindi ko binigyan ng pagkain yan, o hindi ko binigyan ng pamasahe yan, walang mangyari dyan. Yan ang Pariseo. Kinukumpara niya kanyang sarili sa iba. Pero yung isa,
Sa verse 13, subalit, ang maniningil ng buwis o yung makasalanan na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Kung itong maniningil ng buwis nito, ikinumpara niya rin ang kanyang sarili sa Pariseo, bagamat mataas ang pwesto, posisyon ng Pariseo, bagamat siya'y kinikilalang leader sa mga relihiyon, kung ikinumpara niya, sasabihin niya, ikaw tong tagahatol eh. Ako hindi ako mahatol, mas magaling ako sa iyo. Pero hindi niya hinambing din eh. Kundi ang kanyang hinambing sarili sa Diyos. At ano nakita niya? Kahabagan ang kailangan niya dahil siya ay isang makasalanan. Hindi niya sabi ng Panginoon sa verse 14, sinasabi ko sa inyo, nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaringganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay tataas. Yan po yung totoong panampalataya. Nasaan yung mga taong sabing may panampalataya sa Diyos? Din ikatlo, hindi lamang ang panampalataya ng senturyong ito ay panampalatayang nakikiusap para sa kapangyarihan ng Diyos, nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ikatlo, ang totoong panampalataya tulad ng panampalataya ng senturyon ay nakakatanggap ng kapangyarihan ng Diyos. Yun po yung tumatanggap ng kapangyarihan talaga ng Diyos. Verse 10 sa ating text. Verse 10 hanggang 13. Ganito ang sabi. Nang marinig ito ni Jesus ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya. Sinasabi ko sa inyo, marami ang mga magagaling sa silangan at sa kanluran at maupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa karian ng langit. Ngunit ang mga anak ng karian ay tatapon sa kadilimang nasa labas. Doon nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Anong nakikita natin dito? May tinanggap na biyaya o kapangyarihan ang senturyong ito. Una, tumanggap siya ng paghanga mula sa Panginoon. Hindi paghanga mula sa tao. Huwag natin hangarin yun na tayo panghangaan ng tao. Kundi, hangarin natin ang Diyos mismo ang humahanga sa atin dahil sa ating matibay na pananampalataya sa Kanya. Ang pananampalataya ng senturyong ito ay tunay. Ang kanyang pananampalataya ay katangi-tangi. Ang sabi ng Panginoon mismo, ang Panginoon mismo ang nag-confirm anong klaseng pananampalataya mayroon ang senturyong ito na dapat din nating taglayin. Verse 10, nang marinig ito ni Jesus. Ano yung narinig ni Jesus? Ang sabi ng Pariseo ay ng senturyon, huwag mo na akong puntahan sa bahay. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Sabihin mo lang yung salita. At ako'y sasampalatayang gagaling ng aking alipin. Yun ang matinding panampalataya. Kasabi ng Panginoon, nang marinig ito ni Jesus, ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa Kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man, ay hindi ako nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya. Ano yung nangaano ng Panginoon doon? Tao na sumasampalataya sa Kanya kahit hindi siya nakikita. Kahit wala siyang nakikita na pupunta sa bahay niya, pero naniniwala sa salita. Ng salita ay makapangyarihan. Yun ang hinahangaan ng Panginoon. So tumanggap siya ng paghanga mula sa Diyos. Ikalawa, tinanggap siya sa karian mismo ng Diyos. Yung time na yon. Yung unang hinihiling niya para sa kanyang alipin, pero ngayon, hindi lamang para sa kanyang alipin, kundi mismo siya sa kanyang panampalataya, hindi niya alam, tinanggap siya sa karian ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa verse 11. Sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at maupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa karian ng langit. Ang ibig po sabihin dyan sa verse 11, maraming mga hintil mula sa silangan, sa kanluran, tulad ng
senturyong ito na makakasalo kay Abraham sa langit, sa kaharian ng langit. Kaysa, verse 12, mga anak ng kaharian, sila'y itatapon sa kadilimang nasa labas. Doon nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Mas maraming mga hintil, mga labas sa kaharian ng Diyos ang makakasalo kay Abraham o maliligtas, pero maraming hahatulan din. Sino ang hatulan? Mismong nasa kaharian ng Diyos, pero walang pananampalataya. Mismong nasa loob na ng iglesia, pero hindi talaga sumasampalataya. Akala nila maliligtas, pero itatapon sila sa kadiliman at mangangalit ang kanilang ngipin sa panahon yun. So itong senturyong ito, sa kanyang panampalataya, nakatanggap siya una ng paghanga ng Diyos, ikalawa ng kaharian ng langit, at ikatlo, tinanggap niya ang katiyakan ng kanyang kaligtasan. Verse 13, sabi, sinabi ni Jesus sa senturyon, umayo ka na, mangyayari para sa iyo ang ayon sa iyong panampalataya. Ano yung mangyayari sa kanya? Kaligtasan. Tinanong, bagamat hindi humihingi ng kaligtasan ng senturyong ito, pero dahil sa kanyang dakilang pagpapakita ng kanyang panampalataya, inonor ng Panginoon yun, yung hindi niya hiningi, binigay sa kanya. Kaya ang kaligtasan hindi gawa ng tao, hindi pagsisikap ng tao, hindi sa altar calling, hindi sa paggawa ng mabubuting bagay, hindi sa pagkakaroon ng maraming alam sa doktrina, kundi ang magkaroon ng tamang pananampalatayang hinahangaan, tinatanggap ng Panginoon. Ang Diyos ang nagliligtas at hindi tao ang nagsisikap ng kaligtasan. Nakita niya? Matatanggap niya ang para sa kanya dahil sa kanyang pananampalataya. So, sa kanyang tinanggap, kaligtasan para sa sarili. Natanggap niya. At ikalawa, ano pa? Kaligtasan sa karamdaman para sa kanyang alipin. Hindi ko man sinasabing ligtas din yung alipin. Dahil ang problema ng alipin, karamdaman. Pero, gumaling, sabi dyan, at gumaling nga ang alipin ng oras na yun. Hindi sabing naligtas ang alipin niya, kundi gumaling. Pero, yung senturyon, siya ang totoong naligtas. Kasama siyang uupo sa hapag ni Abraham, ni Isaac. So, ano pong aral ay tinuturo sa dito? Anong pahiwatig dito sa atin, sa inyo na naririto? Unang-una, ito'y nagpapahiwatig sa mga nakikiusap at nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos para sa kanilang kaligtasan, sila'y hindi mabibigo. Kung ang panampalataya mo, sinasabi mong mayroon, ito ba'y nakikita na lagi kang nakikiusap sa Panginoon, nananalangin, nagtitiwala, at handang tumanggap ng kapangyarihan ng Diyos? Dapat yun ang ating panampalataya, sapagkat sabi nga sa James chapter 2, sumasampalataya kang mayroong Diyos, mabuti yan, pero si Satanas man nanginginig pa. At sumasampalataya mayroong iisang Diyos, pero hindi naligtas. At ikalawang pinapahiwatig dito, ito'y pahiwatig sa mga mananampalataya. Kung kayo'y mga mananampalataya na, kung paano ang senturyong ito, namuhay siya sa kanyang pananampalataya, hindi siya nabigo. Gayon din naman, ang mga mananampalataya kailanman ay hindi mabibigo sa kanilang pananampalataya. Huwag kayong manghinawa sa ganitong mga bagay na ginagawa natin. 1 Corinthians 15:58, huwag kayong manghinawa na mga gawain tungo sa Panginoon sapagkat hindi mawawalang kabuluhan ang inyong ginagawa dahil ang gawain ito ay bunga ng ating pananampalataya. At ikatlo, at mabigat, hanggang ngayon, maring kasama ka na ng iglesia, ka-fellowship ka na ng iglesia, kasama kang nakikinig ng salita ng Diyos, kasama kang kumakain, kasama kang masaya, tumaawit, nananalangin, nasa loob na ng kaharian, pero hindi katiyakan
na ito'y ligtas. Sapagkat sa takdang panahon, itatapon ka sa kadiliman at kaparusahan. Anong pananampalataya mayroon ka? Ito ba'y pananampalatayang nakikiusap sa kapangyarihan ng Diyos? Pananampalatayang nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos? At pananampalatayang nakatatanggap ng kapangyarihan ng Diyos? Taglay nyo ba ito? Tawa nga, taglay na nyo. Taglay na lang.